Speaking of comics, balik ulit tayo para pag-usapan ito. Hello guys! Welcome to my vlog once again. Para po sa kabatiran ng ating mga manonood o kaya mga subscribers, ang mga panauhin natin ngayon ay mga batikan sa larangan ng pagguhit o pagdibuho sa comics. Ito po ay lokal na ilimpag na mababasa sa buong makuluan ng Pilipinas. Siguro sa mga bagong henerasyon ngayon, obviously hindi na naabutan ng comics noong early 60s, sabihin natin to late 90s. Sila po ay namayagpag sa mundo ng comics at tanging sa Facebook na lamang ito napapanood o nababasa. Pero pasalamat tayo sa mga taong nagmamalasakit para may pamalas at ma-share ito sa social media. Maraming salamat po. Pero mayroon tayong isang taong sadya talaga para alamin ang mga ginawa niya noong panahon na yon at kung paano siya nag-umpisa. Tara! Ano nga ba ang kahulugan ng comics? Ang comics ay kaiba sa mga panitikang Filipino. Ito ay isang grapikong medium kung saan ang mga salita at larawan ang gamit upang maipahatid at maisalaysay sa mga mambabasa ang kwento. Ang salitang comics ay mula sa salitang Ingles na comics. Pinalitan lamang ng letrang K ang C base sa baybaying Filipino. Ang unang Pilipino na gumawa ng comics ay ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Ito ay ang pagong at ang matsing na halaw sa kilalang kwento ng pabula hanggang sa naging sunod-sunod na ang pagdami at paglaganap ng comics. Kung iisa-isahin ko ang mga dibuhista mula una hanggang sa kasalukuyan ay tiyak di tayo magtatapos nito. Ang ilan sa mga nakasalamuha ko maging manunulat man o dibuhista nung ako ay nag-uumpisa pa lamang ay nung mid-90s pa ay ang mga naging kabats ko. Kung kaya ilan lamang po silang nakapanayam ko. Maraming salamat sa inyo. At bago natin makalimutan, ipinakikilala ang ating bida, walang iba kundi si Sunny Anthony. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Dino Copreros. Nandito si Kuya Sunny, ni Kuya Dino. Siya yung tawag dito, magsasalita para kay Sunny. Okay? Ano pinagkakabulan mo ngayon, Kuya Sunny? Wala, may sakit ako eh. May sakit eh. May sakit ako, nasa bahay lang ako. So, kailan nag-umpisa yung sakit mo? 2018. 2018. So, since then, wala ng trabaho. So, ito yung supporter natin si Dino. Hindi, alam ko naman na nung mga panahon wala siyang hanap buhay talaga mahirap. Kahit na binibigyan ko siya ng ilang mga projects, nagtutulong kami, medyo struggle siya sa pagdodrawing na mga panahon. Okay, galing. So, pwede mo bang maibahagi sa amin yung karanasan mo nung kabataan? Ako, nagkatay na ito. Si Israel Dablas. Israel Dablas. Nagpapasyal. Kasi, manggagawa sa iglesia yun. Tinalawang tatay ko na noon ay Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo kasi yung tatay niya. Tapos si Israel Dablas na madalas na sa kanila dahil nagtuturo ng dumadalaw. Kaya doon siya nakakita, doon na sila nag-meet ni Israel. Dahil doon sa drawing niya ng kinopya niya na drawing ni Mar Santana at pinost niya sa wall niya sa likod ng kalendaryo at yun yung napansin ni Israel. Kaya yun, doon siya tinay na alokin ni Israel ng parang kung gusto niya, kung interesado ba siya sa comics, pwede niyang i-try, pwede niyang subukan. Mga ilang taon ka lang, Sunny, na nagkita kayo ni Israel? Siguro mga 18. So, mayroon ka ng nakakapag-drawing ka na noon? Nakakakopya na ako. Kopya ka na. Saan ka nag-elementarya? Sa Binakayan Elementary School. Binakayan Elementary School. Sa Kawit. Sa Kawit yun. Dito na ka. Nag-high school? Sa Imus naman, sa Delpa. Delpa Imus. Tebler Academy.
So, growing up, nahihilig ka na ba talaga mag-drawing? Mula pa siguro mga 5 years old or Oo, sa lupa pa. lupa pa? Parang tayo rin, no? Oo, tayo rin. Umpisa din sa akin, eh. Oo. Ah, Sa kanya talaga artist eh. Kahit nung bata pa siya, ganun eh. pero bago ka pumasok ng comics, ano muna yung naging trabaho mo? Construction. Construction. So, dun sa pag-construct Bago mo naging yun? sign painter ako. Okay. Isa yon kasi natatandaan ko noon, bago siya mag-comics, nag-letra siya eh. Sa mga signboard, signages, sa mga jeep, streamer. So yung mga yun yung ginagawa niya. Nagpipintura siya doon. At saka yung kakapintero. Natatandaan ko noon, nagpiprint din siya sa t-shirt. Oo. Kaya yung mga bagay na yon nung mga panahon na yon yun ang pinagkakitaan niya bago siya nag-comics. So, maputol tayo dun mula kaya Israel The Flash, nakapasok ka na ba ng comics? Hindi. Hindi pa. Pumasok ng assistant. Kaya Kay Emer Tablason. Pumasok siya na assistant kay Emer Tablason after niya mag-practice ng drawing kay Israel Tablas. So, ikwento mo sa amin, Kuya Sunny, kung sino talaga yung nire-reference mo nung panahon ngayon. Ako. Nestor Redondo. Nestor Redondo. Nestor Redondo. So, nung panahon na ba yun, required na ba talagang i-reference si Nestor Redondo or pwede ka naman mamili? Pwede ka mamili kaso mas nakakandaan ako eh. Depende sa artist. Sa artist, mas nakakandaan. So, tuloy-tuloy yun. Saka sa Blackie. Blackie. Tumutulong. Laway ko sa brush niya, sa Blackie. Ang ganda kasi ng, di ba, makinis yung brush at saka yung blacking ni Redondo. So yun, talagang naglalaway siya sa style ni Redondo eh. Kaya yun ang gusto-gusto niya na i-drawing ng araw, kopyahin niya. Yes, oo ka pala, no? Pero ano ba naranasan mo nung nag-uumpisa ka, nagsasample ka, may mga pagkakataon ba na, ay, hindi pa pwede to? Hindi, ang naranasan mo dyan, may isang editor. Pag ako si Mang Rick. Ano yun? Si Mang Rick. Si Mang Rick. Rick, anong apelido ni Mang Rick? Hindi nasa affiliated yun. Wala naman sa gas niya. Editor siya? Editor. Oo. May nalalapit ako doon. Ini-schedule niya ako. Bumalik ka dito. Fairness. Pag nalalapit ko naman, i-schedule ulit ako. Schedule ulit. Ay, schedule ulit. So mahaba yung Di ngayon, hindi ko na siya binansin. Sa meses, Oo. nasa CR ako. Nakajigil ako. Kinabik ako ni Mang Rick. Tabata ang galing mo. Ganda na makakagawa mo sa Devil Car. Ano yun? ang Devil Car kasi, noong mga panahon na yon, di ba sikat na sikat. Tapos siya, nakita siya ni Mang Rick na nasa CR at gumijingle. Tinapik siya at sinabihan siya na pinuri siya. Ang galing ng pagkakagawa mo dito sa Devil Car. Noong mga panahon na yun, kay Mang Carl ba o kailan? Kailan ni Dina na? Hindi pa kay Mang Carl kasi si Mang Carl para siya yung original eh. Oo, siya yung original. So nung ma-transfer kay Lan Medina, yun yung panahon na napagkamalan siyang si Lan Medina. So, anong taong mo na nag-umpisa nun sa comics? Ali, 81. Mga 81, 82, ganyan. 81, 82, mga ilang taon ka naman. Kasagsagan ng Ibig sabihin nasa lagpas ka na ng 20s kasi nakapag-train ka na ng di ba? So, ano yung typical na ginagawa mo nun bukod sa horror? Kasi di ba horror mostly yung ginagawa mo sa story? Love story. Cover. Kaya naman ito anong medyo. Lahat. SD Comics, cover. Oo. Ng mga SD Comics. Naalala ko noon, nagkukwento sa akin tungkol sa SD Comics. Yung mga cover ng SD o kung ano pa mga yan. Naalala ko noon, lagi yung sinasabi na kahit nasan siya, may dala siyang pang-note. Pag may naisip siyang concept, kahit nasaan siya, nasa CR siya, nasa biyahe siya, nasa kung saan man siya lupalo, sulat agad siya ng concept na yan. Kaya hindi siya nawawalan ng cover sa mga comics ng araw. Grabe. So, paano naman kayo nagkakilala ang dalawa? Ano ko to eh? Mahabang istorya. Mahabang istorya. Kaibigan ko to. Oo. At isa pa, sabi ni pare, idol na idol ka niya. Hindi na mabait naman kasi to. Oo. Dahil naalala ko, ang unang-una niya tinuro, sabi nga, kinukwento nila ni Boy sa akin. Siya, sabi niya, ang unang-una ko natutunan daw sa kanya, siguro kaya hindi ako natutunan mag-drawing, ang una ko kasi natutunan sa kanya, uminom.
Hindi, totoo yun eh. Kasi hindi ako umiinom eh. Never eh. Sa kanya ako natutong uminom. Nag-iinom kami ni Boy Lara. Ito naman, mamimit sila ni Len sa simbahan. Yun, kaya pala eh. So, Kinuha namin ni Boy. Nilasing ako. Nilasing na. Oo. Mag-meet kami ni Mrs. No, mga girlfriend pa lang kami. Kasi noon. Oo. Ngayon, nandun ako sa kanila. May date nga kami. Oo. Ayaw ko paalisin. Gila, nilasing ako. Nakakatulog ako doon sa set ko eh. Diba? Nakakatulog ako. Hindi ako nakalabas. Hindi ako nakalabas. Tuloy niyo lang. Kaya nangyari, nung magkita kami ni Len, hindi ko ngayon alam kung anong sasabihin ko. Ay, anong malaman niya na nalasing ako dahil dito? Galit na galit yun dito eh. Dahil sinusumpa nga yun to eh. Talagang galit dahil tinuturuan ako ng mga kalokohan eh. Pero, wala, hindi niya naman ako ipigilan eh. Dahil siyempre, kaibigan. Bukod sa kasi sa pagiging idol ko siya, sila ni Boy Lara kasi, talagang naging mga mabubuting tao naman talaga sila. Napunta ka sa mabuting kaibigan. Oo, yun nga lang, malalakas uminom. Ako, grabe magsinom tomato. Matusawa. Pero sino talaga pinaka-idol mo? Ako, Ikaw naman, kung sino yung pinaka-idol mo? Kasi siya, ikaw yung idol, tsaka si Boy Lara eh. Ikaw sino sa comics? Oo, yung idol mo sino? Sino? sa Sa comics? Illustrator. Tagalog. Oo, Tagalog. Pwede namang ano? Pwede namang... Rivera. Rivera? Rivera. Di ba si Rudy Nepres? Isa ninyo. Kasi nakikita ko yung drawing mo sa drawing ni Rudy Nepres eh. Idol, no? Oo, kasi pag tinitignan ko yung drawing ni Rudy Nepres, pag nakikita ko yung drawing ni Rudy Nepres, May halo. yung drawing niya nakikita ko eh. Nandun yung Oo, similarity. kahit paano ko siya tignan. Meron pala akong Rudy Nepres. Yun. Kaya alam ko na Rudy Nepres ang ano niya. Kahit yung pirma niya, Rudy Nepres ka. Oh, di ba? Ano mo? Hindi na sinasabi sa akin yun. Pero kung nakikita ko yung pirma niya na yun, alam ko na galing kay Rudy Nepres yung style ng Marami pirma. akong Rudy Nepres. Sa local yun ha, sino sa international? Wala ko. Al Poster? Hindi. Nakalimutan ko rin. Halo-halo na rin. Halo-halo na rin. Kasi pwede si Nino, international na rin yun. Hindi, Hindi. Si parang ang idol niya nun, si Williamson. Si Al Williamson. Halo Williamson. Hindi ba? Ano ba kasi nung gawa niya? Horror? Horror, sa horror. Kaya. So, yun lang, tuloy-tuloy na yun. Na nabibigyan ka na lagi ng nobela. Series pa o nobela na siya? Nag-nobela na ba siya? Series, na yung series niya. Dami series nito nun eh. Marami akong series. Oo, Grabe. puro comedy, sexy comedy. Tuloy-tuloy, no? Grabe yung mga ano nun. Marami ako naipon na comedy niya na mga drawing. So, di ba, lagi ka naman pumapasyal ng gase. Sa mga panahon na yun, na nag-uumpisa ka, kung nakikita mo yung idol mo, ano nararamdaman mo? Masaya. Nakikita ba kayo ron na Rudy Nepres? Hindi, si Rudy Rudy Flores. Flores, oo. Si Bigatan. Siyempre, pag nakita ko, sabi ko, si Bigatan. Ayan si... Nestor Redondo. Hindi ko nakita ng Hindi mo person. nakita. Oo, malabo makita yun. Malabo Iba na makita. yun, nasa ibang bansa na ata siya eh. Kasi pag nakita mo siya magkinis ng drawing, kita mo yung Redondo, di ba? Huwag ka naman ma-open sa akin na Vincent Kua. Kasi nagulat ako sa kanya noon eh. Pagdating niya, nagdodrawing siya, walang lapis. Direkta tinta ako. Oo, nakwento niya yun eh. Nakwento niya sa akin yan eh. Sabi niya, nagulat daw siya na si Vincent Kua, nando sa likod, nagdo-drawing ng, naka-frame lang, tapos tuloy-tuloy lang yung brush niya. Direct na? Oo. Direkta na. Walang ano. Lupit. Ang lupit. Kaso, ang esena niya, nagluluto yung babae. Nung ituturo niya, hindi kakasya yung kamay. Dito niya na inilagay sa lakas sa frame. Tagaw sa frame sa isa. Lumampas na sa frame, di ba siya? Naputol. Hindi kaya baka nagraras lang o merong deadline? Ewan ko, hindi ako na, pero kailangan siya. Ulat ako roon. So, ito ang tanong na, malupit na tanong. Ano sa palagay mo ang contribution ng comics sa ating lipunan? Marami. Marami. Katulad ng pagsasalita natin ng wikang Pilipino.
Ayun. Yung mga tiga Bisaya, tiga Mindanao, pag nakakabasa ng wikang Tagalog, nakaka-relate sila. Ang galing, no? Hindi katulad ngayon. Oo, di ba? Ang galing eh. Kasi, imagine tayo nga naman kasi nasanay tayo ng mga comics natin is written in Tagalog eh. Oo. Di ba? Ngayon, darating yan sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, Visayas, Mindanao, di ba? At iba-iba pang mga lingwahe na ang mga tao, yun ang binabasa yung comics natin Tagalog, di ba? Oo. Oh, yun. Isa sa pinakamagandang ambag ng comics di ba? Sa Pilipinas, di ba? Natuto ang lahat ng Tagalog eh. Kasi sabi ko nga sa iyo kanina, yun yung unang-unang matututunan ng mga bata, yung magbasa bago pa man pumasok sa eskwela, di ba? Kaya pati mga foreigner na gusto mag-artista dito, nire-recommend na nila magbasa Yun, ng nakita mo? comics. Kahit na yung mga foreigner na Mag-aartista mag-i-stay dito, mag-aartista, comics din ang inire-recommenda eh. Yung mga Para bilang. basahin eh. Yung mga Oo. bilang. Imaginein mo nung araw kasi, di ba, wala namang mga kung ano-ano. Walang gadget. Mas madaling intindihin at basahin ng comics eh. Kaya yung mga foreigner na nag-artista, comics lang din yung binabasa, di ba? Ngayon na nakarating ka na dun sa, kumbaga, sa pinakataas, lalo na sa kalidad ng comics sa atin, ano yung may papayo mo sa mga kabataan ngayon na gustong tahakin yung sarili mong Sayang ang comics. Yung mga bata naman, bago kayo mag-digital, mag-aaral muna kayo ng basic. Basic Importante kasi yun eh. Kahit nasa digital kayo, basic pa rin. Magagamit nyo pa rin. Oo. Mahalaga yun. Huwag kayong kawala sa natural na pag-aaral. Yun. Yung kasing digital, kasunod lang yun. Kailangan sa basic muna kayo. Mahalaga kasi. Mahalaga yun. Mahalaga kasi na marunong ka nung basic. Kasi gagawin mo lang tool ang digital eh, di ba? Para mas ma-enhance mo, mas mapabilis yung trabaho. Correct. Pero yung husay na panggagalingan mo talaga doon sa basic Sa basic pa rin. na Kailangan nag-umpisa sa comics, Almar? Nagsimula ako sa comics siguro 1990. Pero di ba sabay-sabay lang tayo halos noon? Oo. 1990 nga ako nagsimula. Dati kasi ako nagsimula akong mag-assist kay Kuya Big Bicatan. Mga 88, ganyan, nag-hatid-hatid na ako ng mga drawings niya, nag-i-ink na ako sa kanya. Kailangan nag-umpisa sa comics? 1992. So, 1992 na yun, sinong mga nakausap mo or sino yung mga nilapitan mo? Nagsimula ako sa kay Nestor Malgapo sa Dynacoel. Ayun. Dynacoel. Wala. So, doon ka sa kanya nag-training? Doon ako nag-training, doon ako nag-aaral muna sa mga book niya. Hanggang book, book 10. Natapos ko yun lahat. Grabe. Sean, isang bagsakan. Oh, yeah. Kumusta na kayo dyan, mga idol? Kailangan nga pala nag-umpisa sa comics din. Nag-umpisa ako, sir, 1989. Ayos. 1989 ako nag-umpisa. Graphic arts na kaagad. Pero, yung tawag dito, paano mo natutunan gumawa ng mga comics o ng comics? Siyempre, siguro, likas na sa akin yung, kumbaga, artist talaga ako, gifted ako sa Ngayon, nung nasa probinsya ako sa Davao, di ko alam kung ano yung proseso at kung paano makapenetrate sa comics industry. Kailan mo nag-umpisa sa comics pala? 90s, 1991 siguro. 1991? Simula, pag-umpisa ko sa comics. Pero, kaninong di ba kay Mambik? Hindi pa ganun eh. Nung nainggit lang ako kay Edwin Chavez eh. Bagagaling ako sa Canvas. Kasama ko si Parindinho. Sino ba ang naunang sa inyo ni Almar? Sila si Almar, si Edwin Chavez, yan. Alam ko nang mapunta ako ron, naisama ako ni Edwin. Oo. Sila Almar ando na. Gumuguhit na sila Almar. Si Edwin kasama ako. Nahikayat lang ako. Parang nainggit ba? Larry, kailan ka nag-umpisa sa comics?
Bagong lahat. Good morning sa lahat. Nag-umpisa ako sa comics 1985. Wala, no? Nag-assist ako kay Hal Santiago. Santiago. Oo. Yun, dahil mo natutunan sa kanya. Doon ako nag-aral, doon ako natuto ng paano pag-draw sa comics. Pero sino lang nag-umpisa sa comics? Natatandaan ko 1991 yun. At siyempre, maraming mahabang proseso. Mula hindi ko rin alam kung sino susundan kong style kasi sa totoo lang, hindi naman ako naging yung mga kalibre ng mga kasabayan ko ngayon. Iba eh. Kasi sa akin nun, hindi ko interest talaga yung mag-comics. Nag-umpisa ako sa comics mga 1992. Ayos. Halos gagapas pa tayo. Oo. Una ka lang. Dahil na siguro kasi ng mga isang taon na ganun. So, paano ka nag-umpisa or natutunan gumawa sa comics na? Kasi nung lumapit ako sa unang pumasok ako sa nag-sample ako sa Gasi. counter, iba, hindi pa sa Gasi. Counterpoint. Counterpoint, tapos ni-repair ako sa Gasi. Oo. Kasi may kilalang yung nakausap ko na editor doon, may kilalang editor din doon sa Gasi. Yun. Doon ako nag-umpisa, nabigyan ako ng break doon. Kailan ka nag-umpisa sa comics? Ewan ko, matatandaan ko pa, pero mga bandang 1989 yun. Ayos. So sa mga pag-umpisa na yon, 89 or 18? sino mga nilapitan? Hindi. Actually, by accident yung pagkakapunta natin sa comics. Kasi hindi naman yun ang unang bala kong maging kabuhayan. Tapos, by accident, napunta ako sa seminar ng comics. Rugasi ni Mrs. Pagyo, pinasali niya ako sa seminar kay Sir Hal Santiago na napakabait namang maging. Pareho pala kayo nila rin sa Santiago. Oo. At doon ko nakilala si Guapong Lani Santiago. Nagawa kami ng ang tilapia. So, palito na yung agents, kakasama na. So, habang sila, nagkikwentuhan, ako naman ay luluto. Hello guys! Madami tayong guests unexpectedly kasi
Pagka ganitong bigla ang pagkikita-kita, mas alam ko natutuloy yun, di ba nga? Kung kaya, pagpasensyahan nyo na sa mga di po nakasama ng mga artist, hayaan nyo, one of these days, magkakasama-sama tayo muli. Sa mga humahanga naman dyan, sa kanila, lalo na sa mga dibuhista natin, posible pong mayroon kayong mapupulot na aral. Pero higit sa lahat, ano man po ang inyong napanood ay makakatulong yon para bigyan kayo ng piece of advice. Ito po kasi ang naging karanasan namin noon na nararanasan ng mga bagong dibuhista ngayon. Ang mga tanong ko po dito ay random questions. Ito ay pare-pareho lamang po para malaman natin ang kanilang pagkakaiba-iba ng sagot. Pagpasensyahan nyo na rin na mahaba itong panonoorin nyo. And I tried my best na pagkasayin natin lahat ito. Salamat po! Siyempre, nakita ko sa kapapanood ko ng mga nagdodrawing sa Gasi nung araw. Kagaya nila nila Tony Cerda, nila Kuya Big, nila yung mga madalas sa comics na sila Bel Almeda. Pero yung unang reference mo, sino? Unang reference ko talaga si Kuya Big. Bigat na, kasi siyempre siya yung sa blocking. Yun, umpisa. Oo. Natutunan talaga lahat yun. Hindi ka naman ba nahirapan mag-sample ng mga panahon na yun? Nung panahon na hindi pa ako nag-assist si Kuya Big, nahirapan ako syempre kasi in drawing. Pero nung nakapag-assist na ako sa kanya, yun, natuturuan niya ako ng drawing. Kaya nung nagsasample ako, na bibigyan ako ng chance naman. Yes. Nung makita mo yung mga idol mo sa comics, siyempre nag-uumpisa ka, di ba? Nung pagpasok mo ng Gasi, anong naramdaman mo na makita yung mga idol mo? Siyempre. Alam mo naman, minsan nga nagdo-drawing sila, tatabi pa ako, mga ganun-ganun. Yan sila, Mang Joe Marino, di ba yung mga laging nasa lalo na pag may superstar na taga-comics naroon sa Gasi. Oo, unahan kami ron pag Hindi lang naman ako nun yung mga kasabalayan ko pag may nakikitang bumibisita ron, tapos nagdo-drawing. Kasi karamihan ng mga superstar na artist nun hindi nagdo-drawing nagsasabit lang. Di ba, bibihira lang, kaya pag may nag-drawing, yun, talaga nasa likuran kami lahat nun. si Rudy, sila Rudy Florese, yung mga nagdo-drawing nun sa likod na mga sikat noon na. Bali ilang taon kang nag-umpisa mag-drawing? Naalala mo? 20. 20? Ibig sabihin, nung maliit ka, hindi mo naramdaman? Nung maliit ako. Sumasali ako sa mga competition ng elementary ako. Doon na nag-umpisa yun? Tapos sa high school, yan. Ano ang pwede mo i-share sa mga baguhan ngayon? Sa mga nag-umpisa, kasi di ba, international na ngayon? Yun ang isang malungkot ngayon. Ang nagiging start ng mga kabataan, yung mga hindi traditional. Usually sa computer na agad nag-drawing, nagsimulang mag-aral sa computer. Hindi ko naman sinabing hindi tama, pero mas iba pa rin yung traditional ka nag-start mag-aral, mag-drawing eh. Yun lang, ko sa kanila, share ko lang yung dapat, kung bukod sa digital, marunong sila sa traditional. Yun dapat nang i-focus muna nila yung traditional. Pero sino talaga yung comics illustrator na naging reference mo na talaga? Dati pa talaga si Hal Santiago na bata pa ako, nakikita ko na yung mga drawing sa comics. Yun, siyang idolo ko sa comics. So nung nagsasample ka sa Gasi noon, hindi ka nag-aahirapan? Hindi na, kasi natuto na ako kay Mang Hal eh. Pero nung maliit ka pa, mga ilang taong ka noon, nag-uumpisa ka? Bata pa ako, elementary pa lang, talagang hilig ko na mag-drawing. Parang alam mo na yung... Sa school pa lang, pagdodrawing na ako ng mga teacher. So nakita mo si Mang Hal, personally, ano naramdaman mo? Natuwa ako talaga nung kilala ko si Mang Hal. Pinakita ko sa kanya yung mga sample drawing ko. So, ano ang may papayo mo ngayon sa mga baguhan? Ipapayo ko sa mga baguhan ay practice lang. Huwag kayong magsasawang mag-practice. So, pero nung natuto ka mag-drawing, mga ilang taong ka na? Bata pa, elementary pa lang ako. Marunong na ako mag-drawing doon. Tapos hilig ko na talaga comics. So nararamdaman gusto ko talaga comics. Para naging opportunity na lang na nagkataon na may Dyna Coil, si Malgapos. Tinry ko. Yun. At least madali na lang pagpunta din sa Manila. Di ka ba nahihirapan mag-sample noon sa hindi naman kasi
may pang-sample na ako noon na nagawa galing kay Mang Nestor. Tapos yun na, tapos may kakilala ako dun sa API, sa affiliated. Tapos yun, pakilala din sa mga editor sa Gasil. Meron ka bang gusto mong ibahagi sa mga baguhan ngayon? Anong gusto mong i-impart sa kanila? Sa mga nag-a-apply? Masasabi ko lang siguro, basta drawing lang ng drawing. Kasi doon ka matututo sa mga marami kang magagawa, marami kang makikita muli at may tuwid mo talaga. Basta drawing. Sino gusto mong pasalamatan? Lahat siguro, ang dumaan na mga marami, hindi ko na isa-isa siguro. Ginagawa ko, pumupunta ako sa graphic arts, doon sa compound mismo, sa publication mismo, at doon sa likod, na-discover ko na nandun pala yung mga artist na gumagawa. Yung ng CR? Yung tinatawag nilang CR doon, na yung pamosong CR na So, doon, nagmamasid-masid ako, tinitingnan ko yung mga ginagawa nila, yung mga strokes, kung ano yung mga gamit, yung mga brush, yung mga pen, kung paano nila ilatag at gawin yung yung page by page na ginagawa nila sa comics. Hanggang sa yun, kinopya ko yun, natutunan ko yun at gumawa ko ng sarili ko. Pero wala akong pinupuntahang workshop o ganito ganyan kasi hindi ko rin alam at wala akong pera nung time na yun. Ang alam ko kasi may bayad. So talaga nagsariling sikap lang ako, sir. So na-mold ko yung sarili ko as sarili sikap. Noong naka-penetrate ako, although pangit pa yung trabaho ko ron, buti lang binigyan ako ng chance ng editor. Ang sabi sa akin ng mga editor, kung gusto mong magkaroon ka ng maraming script, marami kang trabaho na magagawa, ay mag-reference ka ng mga sikat natin ngayon. So speaking of references, sino mga references? Yung pinakauna ko na ni-reference talaga itong si Chito San Andres. Kasi talaga nagugustuhan ko yung trabaho niya at nandito siya ngayon, kasama natin ngayon niya. Ngayon, tuloy-tuloy, naka-penetrate ako, nabibigyan ako ng break, gumanda yung buhay ko. Kasi kahit papano, kahit mura lang yung noon, noong 80s at 90s, malaking pera na yung value ng pera na yun, ng time na yun. Hindi ka ba nahirapan mag-sample noon ng mga panahon na nahirapan ako nung mag-sample ako kasi talagang wala sa standard yung gawa ko. Raw yung trabaho mo, di mo alam yung stroke, di mo alam paano gamitin yung mga gamit, yung brush, di mo pa alam yon. Pag nag-sample ka, talagang tagilid yung trabaho mo. So kailangan mo talagang tumambay doon sa artist room at panoorin kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung tamang proseso sa paggawa. So nahirapan ako nung una, pero bandang huli nakuha ko rin. So ano mga naramdaman mo nung makita mo yung mga idol mo? Grabe sir, talagang starstruck ako sa nila. Tawag nito, kinikilig ako sa pero hindi ko pinapahalata. Ganun ang klaseng tao Lalo nakita ko yung sina Lan Medina, sina Clem Rivera, kasi sila talaga yung time na yon, sila yung mga Tapos ngayon, kilala ko na rin lahat. Chito, Ariel Padilla, Glenn Canada. Di ko na ma-mention yun. Rick Ancinso, Jun De Felipe, at napakarami pang iba. J Brothers, andon rin, kung alam nyo. Kasama namin yan, mga bata pa kami. Andon kami. Yan sina Jim, at saka si Jay, nandun yan. Louis Antonio, yan. Hindi ko na mabanggit yung lahat, pasensya na kayo. So, ano sa palagay mo ang contribution ng comics sa ating lipunan? Napakalaki ng contribution sa kultura siguro. Ito yung roots nung mga artist ngayon na nasa Marvel at saka nasa DC Comics, yung mga namumukod tangi ngayon na napakahusay. Ito yung local comics, doon sila nagsimula doon nila naging sumusubaybay sila doon. Yan, tinitingnan nila yon. Sila yung mga panatiko nung na yon, kaya nakuha nila yon, nadala nila yon. Kaso nga lang, hindi na nila inabot yung local comics kasi nga bumagsak yung industriya. So nagpunta sila ngayon sa platform ng international at doon sila talagang nabibigyan sila ng magandang pera, magandang kita at magandang oportunidad. So ano ang may babahagi mo ngayon sa mga baguhan ngayon? Yung mga nag-uumpisa? Sa mga nag-uumpisa, tuloy-tuloy lang kayo, kasi
Ako rin, ganun din ako eh. Kahit noong una, nahirapan ako, di ko alam paano gagawin. Pero kapag dinidikta ng puso mo yan, na yun ang dapat mong gawin, ay mangyayari talaga yun. Natutunan ko yung comics. Nung time nang isinama ako, siguro walang ka-idea sa comics. Pero yung inggit ang nag-ano sa akin para gumawa. Kaya pala. Sino yung mga comics illustrator na naging reference na bukod kay Nick? Nung kabataan ko, nagbabasa ako ng comics, ang kilala ko lang talaga si Clem Rivera. Unang-una, tsaka si Dan Medina. Yung mga idol, no? Yan yung mga nakikita ko na dun sa mga comics. Iniidolo talaga. Yung tipo maganda, yung sa paningin ko yung Clem Rivera. Dahil dun sa Dream Boy. Tsaka yung dun sa Devil Car, kay Dan Medina. Yan yung nakikita ko sa comics pag nagbabasa. Pero natuto ka nga mag-comics, hindi ka ba nahirapan mag-sample nun? Nung time na yon, nang una kong pagpunta kasama si Edwin, na dahil ngayon sa inggit, yung mga dun sa likod, yung mga illustrator, yun na yung nagbigay sa akin na parang kaya ko rin, pero mahirap pala. Doon nagbakasakali akong gumawa ng pang-sample. Alam ko nakakahiya yung sample ko. Talagang kahit ako Pare-pareho naman tayo. ayokong ipasa ba, parang talagang pangit talaga eh. Pero yun nga, yung naging yung mag-ipon ng comics, saka mag-drawing. Kopya, basa. Yun, pinag-aralan ko yung mga perspektibo at proportion ng iguguhit ko, mga ganun. Pero ilang taong ka nun, sa palagay mo, na nakakapag-drawing ka, na alam mo ng parang... Siguro maabot ako ng 4 na buwan bago ko na-meet si Kuya Bikatan. Hindi ibig sabihin, kung ilang taong ka nun, nag-umpisa naggumuhit? Oo, magguhit. Siguro bata pa ako, pero hindi comics, talagang drawing lang. Drawing lang, parang... Pero hindi talaga comics illustrator ang gusto ko. Mag-drawing lang, parang gano'n. Drawing lang, ano mo ibabahagi mo sa mga baguhan ngayon? Lalo na ang iba gusto rin mag-comics, gusto mag-animation. Sa ngayon, yung mga bagong papasok sa industriya ng comics, ang kailangan nilang aralin yung perspective, anatomy. Yan talaga yung yan ang pundasyon para maging mahusay ka. Tapos, isa pa, dahil sa ngayon, marami silang reference, hindi katulad natin na talagang nakadepende lang ako sa babasahing comics, yung mga naka dyan, parkilahan, yung katitingin. Hindi katulad ngayon, may cellphone ka, marami kang reference na makukuha, halos pati mga libro na naandyan na sa loob ng internet na yan. Sino ang gusto mong pasalamatan nung nag-umpisa ka? Nung mag-umpisa ako, nagpapasalamat ako kay Kuya Vic, kay Edwin Chavez dahil sa inggit ko. Ayan, mga kaibigan natin na nakasama natin na tayo dun sa loob ng Gasi. Siguro pinakamalaki kay Kuya Vic kasi siya yung naging talaga na nagporsige sa akin na kaya ko raw eh. Kung hindi naman sa kanya, hindi rin siguro ako magtutuloy-tuloy. Siya lang nagsasabi na kaya mo yan, dali lang yung magaling ka. Pero wala naman talagang husay. Ayos. Walang husay, parang okay na. Kanino ka natutong mag-drawing or self-study lang. Yung editor kasi nagbibigay ng hint kung paano. Halimbawa, sabi nila mangupya ka, ganun, tapos mag-reference ka. Yun yung ginagawa ko. Pero actually, wala talaga akong basic drawing. Pero wala kang reference nun, mga illustrator na pinagkakopya? Mayroon akong yung ginagaya ko nun, si Carl Comendador. Ayun, kaya pala halos nagkakahawig yun. Yun yung kinukopya ko. Tapos nung medyo nakakabili ako ng mga reference doon sa likod ng Gasi. Yun yung kinukopya ko yung kay yung Spanish artist, si Jose Ortiz. Ayun. Yun, yung makutkot. Maliit ka pa, mga ilang taong ka nung natutong mag-drawing? Bata pa ako eh. Mahilig na talaga akong mag-drawing. 5 years old? Yun. Tapos nangungupya na ako sa comics. Tapos, nung mag-high school, college, hindi rin naman yung kinuha kong kurso, iba eh. Ang kinuha mo? EB English ako eh. Alayos pero nung gumuadmit ako, pumunta na ako rito na Manila kasi
yung province namin sa Negros. So, bali tuloy-tuloy ginagawa ng comics. Iyo, tuloy-tuloy na awa naman ng nabigyan ng Sino yung mga idol na mga comic illustrator yung na parang tawag dito na yung elders natin? Oo, kumbaga naramdaman mo na bigla kang uy, galing na dito na na ang galing pala. Oo, kasi sa likod ng Gasi, maraming nagdo-drawing ng mga elders natin. Sila Tuti Serta, sila ni Jumari Mungkal, sila ni Sonny De Los Santos, yun. Kaya nakikita mo yung mga gawa nila habang tumiting ang galing-galing nila eh. Ano ang gusto mong ibahagi sa mga baguhan ngayon na yun, gusto mag-apply ng comics, meron ka bang gusto ibahagi sa kanila? Ayun lang, pagka gusto mo talagang yung mo talaga na i-explore yung talent mo, ano mo yung sarili mo na kakayanin mo. Tapos, mag-practice lang na mag-practice. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Makukuha mo rin yun eh. Sino ang gusto mong pasalamatan sa mga nagturo sa'yo? Actually naman, wala naman kasi nagturo sa akin mag-drawing. Pero yung nagbigay sa akin ng yung editor ng Gasi, yun yung malaking bagay na nagbigay ng effect sa akin. Tapos yung mga idolo natin na yun yung inspiration natin eh, para gusto natin gumaya sa kanila yung narating nila. Ayun nga, hindi ko masasabi pa rin na naging successful ako sa comics, pero marami akong mga naging kaibigan, marami akong mga nakakilala mga mahuhusay. Siyempre, isang magandang bahagi na yun ng pagiging taga-comics mo. Yung hindi ka man naging mahusay, napakarami mo namang nakilala at naging bahagi ka ng mga buhay nila. Diba? Lalo ngayon sa pagka yung mga salo-salong ganito, mga nakikita-kita yung mga tropa, diba? So, ayun, masaya. Pero paano mo natutunan gumawa ng comics? Natutunan ko siya kasi siyempre tayo mga bata, nagbabasa tayo ng comics, nakikita natin yung mga drawing, ganyan. Ang gusto ko noon, magsulat. Yun. Magsulat ako. Kasi ang problema ko lang noon, hindi ko alam kung paano pupunta sa comics, mapapadala ka ng mga kwento, ganyan. Until meron akong isang kaibigan, si Orly V. Villanueva, na siya yung nagsama sa akin sa Gasi. Magsusulat sana ako noon. Kaya lang nung malaman ko na mas malaki pala ang bayad sa pagdodrawing. Kaya kahit hindi ako marunong mag-drawing, sabi ko, magdodrawing ako dahil mas malaki pala. Nung makita ko nga ganun, sabi ko, okay pala yung mag-drawing. Kukopyahin mo lang naman, di ba? Ganyan. Kaya hindi ka marunong. Akalain mo umabot ako na 9 na taon ng pangungopya. Ayos naman. Pero sino yung mga comics illustrator na kasi ang hinangaan ko talaga, si Sunny. Sunny Anthony. Nag-iisa si Sunny Anthony sa listahan ko pagdating sa mga mahuhusay kasi yung art niya talaga, yung style niya talaga sobrang versatile di ba? Mapa-comedy, action, horror, drama, love story. Wala kayo tatapon, di ba? Ganun kahusay yung mama kaya yun ang sinundan ko. Kinopya ko lang siya ng kinopya, hoping na matututo ako na hindi naman nangyari. Pero ngayon masasabi ko naman bilang artist, doon nagsimula sa comics. Natuto rin naman ako, kaya lang hindi na, paglabas ko na ng comics, doon ko naramdaman yung may mga kahit paano nakakasabay na ako sa yung mga artist na merong mga lalo. Nung natuto ka, di ka ba nahirapan mag-sample nun? Medyo mahirap kasi hindi actually mahirap siya nung mga panahon na yun kasi mahirap mag-drawing ng malinis kasi hindi ka marunong mag-brush pa pero nung natutunan ko mag-brush at kaya kong kumopya lahat naman tayo magagaling tayong kumopya pero madali ka mag-sample, di ba? Pagka yung kopya mo lang. Kaya lang pag sarili na, yung dumating na script sa'yo, ando na yung struggle mo di ba? Ando na yung struggle mo kung yung mga sets, kaya ang dami mong style na
sama-sama doon sa frame mo, sa isang page mo eh. Iba't ibang frames, iba't ibang style din lumalabas kasi yung mga kinokopya mo eh. Ako naman, yung mga veteranong artist na nakakausap ko ng mga panahon na yon, hihingi ka ng points, di ba? Para matuto ka, mag-aral ka. Ang lagi lang sasabihin sa'yo, kumopya ka sa comics, yung mga drawing na mga gusto mo. So wala kang choice eh. Kopya ka lang ng kopya, hoping na matututo nga ako. O di... Parang way din naman yan eh, na matuto ka eh. Sa pangopya eh. So una. Oo, di ba? So ayun, ganun kahaba yung proseso ko bago natuto. So ano ang naramdaman mo nung makita mo yung mga idol mo sa comics, nung harap-harapan nakita mo sila? Ang pinakamagandang pakiramdam na nung makaharap ko si Sunny, kasi si Sunny Anthony, ultimate yan para sa akin eh. Siya yung pinakamagaling para sa akin, although maraming mas mahuhusay. Siya yung nakikita ko lagi, sa kanya nakatutok yung mata ko. At pinakamagandang bahagi ng comics pag ko sa comics is yung naging best friend ko siya. Yun. Si Sunny Anthony, naging idol ko, naging best friend ko. Dumating yung panahon na kahit wala na kami sa comics at makakakuha ko ng mga project, ano man yan, libro man yan, at kung saan mang abroad man, lagi ko siyang kasama. Sinasama ko siya dahil nga parang, kumbaga naging kapatid niya ako, naging kapatid ko siya. Tapos parang gusto ko siya lagi na tuwing may projects, bahagi siya ng project na yon. At parang ako yung boses niya din eh. Dumating yung time na gano'n eh, na parang medyo mahihain siya pagdating sa mga usap sa mga lalo sa labas ng comics. So ako yung naging boses niya, kaya mas naging close kami at naiintindihan ko yung mga struggle niya kasi ganun din ako, mas malala yung struggle ko din sa comics eh. Buti nga siya, naging idol siya ng lahat at ako uma-idol lang sa kanila. Oo. Ano sa palagay mo ang contribution ng comics sa ating lipunan? Napakalaki kasi ng bahagi ng comics lalo sa ating mga yung generation na before ng technology, di ba, ng computer age na yan. So kumbaga dun maraming nahubog ang reading nila, di ba? Yung comprehension, yung pagsusulat diyan sa comics di ba? Hindi mo pwedeng tawaran yung nagawa ng comics sa ating lipunan, di ba? Lalo sa mga kabataan, mas nagiging nauuna pang ang basahin o mas mahaba yung panahon ng mga bata na magbasa ng comics bago sila mag-aral di ba? Kaya bago mag-aral ang mga bata noon marunong na sila magbasa dahil sa comics di ba? So hindi natin pwedeng sabihin na lalo nakalimutan ng comics, di ba? Parang medyo masakit yun di ba? Kaya yun, parang dun lang parang kumpleto na hindi mo na pwedeng matawaran nga yung nagawa niyang contribution sa lipunan, sa mga Pilipino, di ba? Sino ang gusto mong pasalamatan higit sa lahat? Siyempre, magte-thank you tayo dun sa mga kasama natin sa mga naging tsaka kasi nung araw kasi although ang mabibili mo lang ng mga references yung mga comics na nakikita mo sa bangketa dahil sa dami ng mga lumang comics na naglitawan nung mga panahon na nagbebenta sila ng mga Xerox copies andun di ba? Parang nagkalat yung mga reference noon, di ba? Kahit na, para ka na rin may Google noon para ka na rin may internet noon, di ba? Hindi mo nga lang siya i-click lang. Bibilhin mo yung mga libro na yun, mga comics na yun. At hindi rin madali yung proseso. Pero yun nga, salamat sa mga nagbibenta ngayon na yun. At saka siyempre sa mga naging kaibigan natin, yung mga senior, yung mga professional natin, yung mga editors, di ba? Na kahit paano nabigyan ka ng pagkakataon na mag-comics kahit na hindi ako marunong mag-drawing. Di ba? Kaya maraming salamat doon. Kasi parang yun ang stepping stone di ba? Kasi after ng comics, parang hindi na doon natapos kasi
kahit hindi ako artist, ang feeling ko hindi ako artist noon, hindi ko naramdaman na after comics natapos na yung pagiging artist ko o yung pagiging ayun nga. Kasi merong animation na dumating di ba? Meron palang mga libro at meron palang digital. So lahat ng 'yon nung pag-aralan ko siya, nakita ko kung gaano kalawak yung gaano kalawak yung pwede mong ma-explore, di ba? Pagdating sa art, di ba? Hindi lang yung comics. Pero dahil lang comics ang naging sandigan mo, yung comics ang naging di ba? Doon ka nagsimula. Mas magpapasalamat ka doon sa pinagsimulan mo doon sa comics na yun. Ganito, ano yung gusto mong ibahagi sa mga baguhan, sa mga gustong matuto? Meron ka bang gustong i-impart sa kanila? Sa ngayon kasi, ewan ko kasi mas maganda kasi na yung mga artist ngayon, magsimula lang din dun sa basic. Diba? Yung bang, yung tamang paraan ng pagdodrawing, hindi yung galing sa internet lang, copy-paste lang, o kaya magbabase doon, tapos mga ganoon. Pero yung at least yung meron kang basic knowledge sa basic drawing, mahalaga yon, di ba? Kung baga, hindi ka man marunong, kasi ako 9 na taon di ba? Napakahabang proseso kasi hindi parang wala sa akin sa yung drawing, pero natuto rin ako pagkaraan ng mahabang panahon. At yun hanggang ngayon, yun ang karir ko. Kaya, so ngayon, paano mo natutunan yung comics? Doon na rin mismo kaya ng Santiago? Simula bata pa kasi may talent na daw akong mag-drawing. Naniniwala naman kayo. na may talent ako mag-drawing. May talent nga ngayon. Siguro elementary pa lang nag-drawing na ako, gano'n. So, nung time na ako nakita ng potential na mag-improve pa yung drawing, doon ako pinasama sa seminar ni Sir Hal. Yun lang. Tapos, ayun nga, malaking tulong pagka may nagtuturo talaga siya. Napakalaki. Pero di ka nahirapan mag-sample ba nun? Unang gawa? Mag-sample? Oo. Sa sample naman, dahil dumaan ka sa seminar na malaking bagay para ikaw ay makapag-umpisa sa comics, dahil nag-seminar ka, maraming magbibigay sa iyo ng chance na maipakita yung kung ano yung natutunan mo. So ngayon, ang tanong naman is, nung makita mo yung mga idol mo sa comics, ano naramdaman mo? Dati sa comics, nababasa ko lang sila. Yan, sila Sir Hal Santiago, Mar Santana. Yung isa pa, nalimutan ko, Jun Burillo. Kitang-kita sa age yung mga kitang-kita sa age yung mga nabanggit kong pangalan. Jun Burillo, Joe Luna. Ilan yan sa mga... At saka yung nag-drawing ba ng Darna? Sino ba yun? Hindi ko rin malalam, dahil gumawa ng Darna, Jim Fernandez. Meron isa na apil ako sa kanya nung mag-drawing ng Darna. Pero ang naka-influence talaga sa akin para makakuha ako ng ma-establish yung style ko sa pagdodrawing, dalawa lang. Si Sir Hal Santiago at saka si Mar Santana. Meron ka bang gustong pasalamatan? Siyempre, yung mga influence sa akin kahit bihirang-bihira kaming magkita. Actually, si Sir Hal Mar Santana, hindi kami nagkita niyan. Si Sir Hal, dahil nagseseminar ako sa kanya, napakabait niyan, siyempre. At simula nung ako makawala sa seminar niya, never kong nabalikan na nakakahiya naman talaga sa sitwasyon ko sa kanya. Maraming salamat siyempre sa kanya. At siyempre, doon sa mga nakilala ko, mga kapwa ko bagito noon at hanggang ngayon, mga kasama ko pa, siyempre maraming salamat sa kanila. So ano sa palagay mo ang contribution ng comics sa ating lipunan? Naku! Nung hindi pa ako nagdo-drawing comics, isa sa naka-influence sa akin na-influensya sa akin ng comics ay yung magaling akong bumasa ng Tagalog. Yun ang importante. Yan yung hinahanap din ngayon ng mga kabataan na kailangan nasasanay daw silang magbasa ng Tagalog at matutunan pa yung ilang mga salitang
Tagalog dahil sa comics, hinahanap nila yung impluensya ng comics din sa kanila. Ngayon, ang tanong ko naman is, meron ka bang gustong ibahagi sa mga baguhan na gustong tahakin ang nagawa mo nung panahon na yun? Actually, nagawa ko nung panahon na yun wala naman manghingi lang tayo ng script para may match-chat tayo. Pero, mayroon ka bang gustong ibahagi? Ang ibabahagi ko sa mga kabataan ngayon, dahil modern na tayo ngayon sa pagdating sa illustration, may digital application na, pag-aralan nyo pa rin yung manual drawings. Pag-aralan nyo, basic yun. At pag na-apply nyo yung digital knowledge ngayon sa comics nyo, lalo sa illustration nyo, lalo nyong mabubuhay yung inyong illustration at makikita nyo kung ano yung kagandahan ng, alam nyo ang basic ng illustration, anatomy, at yung pagkakasa ng forma ng tao, expression ng drawing ng tao. Alam nyo sa pagdodrawing, hindi lang mukha ang nagkakaroon ng expression sa comics. Kamay, malaking bagay. So, yun. Maraming sumasabit din sa kamay. Yan. Diba? Yung ganun lang. Ayan, expression na yun. Okay, maraming salamat, Chika. Thank you sa ating interviewer na guwapo. Nakasama sa ating reunion ang ating bida na nagsimula gumuhit sa comics noong pang 1993 at nagtapos noong 1995 lamang. Ito ay dahil sa kinailangan niyang lisanin ito dahil sa pagpasok niya sa mundo ng animation. Mapapanood ang Roland Gina episode sa aking YouTube channel. Mayroon ka bang gustong ipaabot pagpasalamat sa mga sino mo nakasama mo ng panahon? Marami. Nakatulong sa'yo. May isa na to. Kumpare na to. Mga nakasama ko. Kiss nga. Hindi, talaga love ko ito. Hindi, love ko talaga siya. Hindi ko alam kung bakit kahit sila nagtataka sa akin. Kasi sa totoo lang, sa haba ng pinagsamahan namin, hindi lang naman din puro maganda. Marami ako naging issue sa kanya kasi ang unang-una kong issue sa kanya is hindi nagsasabit sa akin sa tamang oras yan Ilang projects namin sa mga libro ang hindi natuloy at nasabon ako ng gusto ng mga editor doon. As in, meron ako naka-line up na, Dino, sa'yo itong 5 libro na to. Series to Sa'yo talaga yan. Oo, sa akin talaga. Kasi yung mula grade 1 hanggang grade 6, lahat yan, kailangan iisa ang drawing. Kaya sabi ko, pagtutulungan namin dalawa. Doon pa lang sa unang drawing, pare, paghatian natin to. Ganyan. Kailangan nasa tamang, tayo panahon ng submission Ayun, awa ng Diyos. Darating ng tapos na ako, nagsabit ko na yung kanya, wala pa siya sa kalahati. Lagot kami pareho. Pero bagamat nangyayari yung mga gano'n ng mga panahon na yun. Salamat na kayo. Maraming salamat. Lalo sa kumpare ko, sa inyo, sa mga naging kasama ko. Thundercats Thundercats. Mag-subscribe kayo